At nandito na naman tayo sa ating no contact update segment para sa unang araw ng August 2026. So bago natin tingnan ang real-time energies ng person mo, batiin muna natin everybody. Hi and hello there everyone. My name is Yan. Welcome new subscribers at turning Eastern buyers. Thank you sa inyong walang sawang love and support for me. At kundi pa meron pa po tayo na isa pang channel, link down below lang sa ating description box. Mangyaring i-click lang yan para makarating kayo doon. May mga ina-upload din tayo na collective readings for all signs. At yun nga, wala tayo ditong gender, ba lalaki LGBT. So, kukunin natin ang energy ng person mo ngayong araw. So, pwede mo ring i-pause ang video nito for a while at isipin siya because that is one way of setting your intention and then i-resume back mo na lang once na tapos ka ng gawin iyon. So, mga gusto na tumambay, welcome rin kayo dito. No, hi new subscribers, welcome, welcome. So, let's see. Archangel Michael, thank you so much, Guardian Angels of Collective. Can we get real-time energies of this person here appearing sa kanilang energy today? Is this person here still has remaining feelings para kay Collective? Is this person here iniisip pa ba si Collective? Any plano sa kanyang mind related kay Collective? Can you please show me? Just take only what resonates, guys. Okay. Okay, so tingnan na natin ang mga energy. So meron ditong, tanggalin natin to commercial. The High Priestess. The Devil. Major Arcanas. Major Arcanas pa rin. The Death. Two of Candles. The Sun. Apat na Major Arcanas. Four of Chaos. This is the Four of Swords. Bottom of the deck, Four of Cups. Could be seeing a lot of number fours or maybe this person here. Oh, we have here this, the Emperor. Okay. And the Eight of Cups. Okay. Okay. So, nandito ang 1, 2, 3, 4, 5 na major arcanas. So, lumalabas, na from the looks of this, it is extremely impossible. Wow, gumamit ka pa talaga, Miss Yan, madagundong na nga yung impossible, gumamit ka pa ng salitang extremely, no? Yes, you're right. Because, extremely impossible na walang alam itong person na to tungkol sa'yo. Sweetheart, no? Malabong mangyari iyon, no? Bakit? Dahil nakita ko rito that with the Emperor right in here, no, na kanina ay naitaob pa natin, no? Ibig sabihin, this person here, kilala mo rito, naku, hindi niya yun gagawin, Miss Yan. Kilalang-kilala ko na yung person na yan, no? And then, boom, ito yung biglang tumambad sa atin dito, no? So, nakita ko rito na imposibleng walang alam itong person na to tungkol sa'yo, no? Alam niya yung nangyayari sa buhay mo. Ayan, no? So, this is none other than here your ex. No? And with the devil, no, this person here, no, I obsessively thinking about you. Okay? Hindi man 24/7 kasi may kailangan rin siya ritong gawin. Pero nakita ko ito na nag-end na ang inyong connection. Pero lumalabas rito, no, na itong person po na ito with the death energy, no, hindi lang yung tawag nito, hindi lang ikaw yung nalungkot rito nung naghiwalay kayo, kundi pati yung family niya, yung mga malalapit niyang kaibigan, no, yung mga taong nakakilala sa inyong dalawa. Kaya nung naghiwalay kayo, hindi lang ikaw yung nalungkot, yung mga tao rin na yun, yan, no. So, whatever the case may be, na nakita ko rin dito na nagkaroon ng separation or gap sa emotions between your ex-lover and yung mga tao sa paligid niya. Yun. Ibig sabihin, parang hindi siya pinansin ng mga yun. Nung naghiwalay kayo, no, parang sinisi siya nung mga yun. Okay? Or parang sinabi rito na parang, ang syunga-syunga mo, bakit mo hiniwalayan si Collective yan? Nakarinig siya, no? Hindi lang nakatikim, nakarinig siya ng mga ganong klase ng feedbacks, opinion ng mga tao dito sa paligid. At hindi lang yun basta mga tao na kakilala niya, kundi talagang malalapit sa kanya tulad na lamang ng pwedeng
parent figure dito or baka magulang niya mismo yon 'no. Puwede rin naman na tumatayo niya rito ang magulang kung ate o kuya man 'yan, lolo't lola, puwede rin naman rito na best friend niya, yung parang talagang malalapit sa buhay niya, mga close loved ones, 'yan. Or puwede ring ka-close na katrabaho, 'yan, yung katrabaho niya ng kay-tagal, kasama niya lagi mag-lunch, 'yan, puwede rin 'yan, okey. So, lahat ng mga 'yan naapektuhan din nung naghiwalay kayo, 'yan. So, nakita ko rito 'no, na mataas ang ego, mataas ang pride nitong tao na 'to kaya parang, una mo palang narinig dun sa imposibleng ano, wala siya ritong balita sa'yo kasi nga ang binubuga niya ritong energy sa'yo ay wala siyang pakialam. Lalo na nandidito kayo sa no contact situation, na sitwasyon 'no, no contact dito 'no. In other words, wala siyang update sa'yo, yun ang alam mo. In other words, wala siya ditong pakialam 'no, na mag-aksaya ng panahon para malaman kung ano nangyayari sa'yo. Kasi ang tingin mo sa kanya selfish siya, greedy siya, sarili niya lang iniisip niya, yung self niya yung center ng mundo niya, yan yung naiisip mo sa kanya 'no. Yan yung energy niya, okey, years ago 'no. Medyo kaya natin binanggit yung years ago 'no, kasi maaaring wala naman tayo ditong specific time period 'no, pero magbibigay ako dito ng example para ma-gets ninyo. Maaaring 2 taon na or magdadalawang taon na, na nakita natin dito 'no, na hindi na ang sarili niya ang sentro ng mundo niya. Oo, talaga miss niya, nagbago siya rito, oo. Yun na yung pinaka-close na puwede kong bigay na timeline sa inyo, kasi sa tarot wala talaga ritong timeline para maisip ninyo na itong matigas na tao ni ito 'no ay, hindi na ang sarili niya ang sentro ng mundo niya, okey? Not anymore, rito 'no. So, nakita natin dito puwedeng 2 taon na o magdadalawang taon na 'no, na nakita ko rito 'no, na hindi na siya rito self-centered. 'Yan. So, lumalabas na dahil gano'n nga, with the Four of Chaos energy and the Death na nagkaroon rito ng self-awakening itong tao na 'to 'no. Naging aware siya rito sa kanya ritong life 'no, para siya ritong nagkaroon ng matinding reflection sa buhay niya, hindi lang sa love life area niya, sa life niya, general life as a whole. And with the Four of Cups energy 'no, dito niya mga nakikita ngayon yung mga napalampas niya ritong mga magagandang opportunities. Hindi lang sa love kundi pati na rin sa kanyang work, parang mga naiisip niya yung mga bagay-bagay na yun ngayon. So yan yung kanya ritong parang, what's this, ngayong year na ito parang yan yung, focus ng kanya rito 'no, na transformation 'no, may change of mind, may change of behavior, change of ways para mas maging mabuti siyang person. The sun is an indication that this person right in here 'no, wants to be happy. But in order for him or her to be happy, kailangan niya ritong gumawa ng desisyon. The Two of Candles speaks loudly yung energy ng nasa crossroad siya ng buhay niya na gusto niya maging happy pero ano nga bang dapat gawin? See? So, ibig sabihin, gusto niya maging happy pero hindi niya alam dito kung anong dapat gawin. And this person right in here, no, hindi rin siya rito yung klase ng energy na nag-iisip rito ng bagay or kahit na anong may kinalaman sa isang bagay kung hindi niya yun binibigyan ng importansya or kung hindi yun mahalaga para sa kanya. And what I'm trying to say is this person here knows bakit kanya iniisip. Kahit wala kayong contact ngayon, hindi siya nagre-reach out, walang chat, text, call, okay? No contact at all. Pero iniisip ka niya obsessively with the devil. Okay, why is that? Because the first energy, the high priestess, especially ngayong araw, okay, alam ba ng the high priestess ay ang energy na tahimik lang pero maraming alam? The book right in here is the book of inner knowing, knowledge, no? Okay, lahat ng mga bagay na hindi alam ng iba. Okay, siyang nakakaalam. Okay, that is the high priestess. That's why this person here, no, ay being quiet, pero deep down inside, he or she knows the truth.
okay, of who you are now, kung saan ka nakatayo ngayon sa buhay niya. The death right in here also symbolizes new beginning. Okay? New beginning to move towards happiness, pero nagkakaroon ng temporary pause, temporary break, Four of Kills energy, dahil hindi niya alam if there's still an opportunity, Four of Cups energy, na parang magiging confident pa siya rito sa self niya na humarap sa'yo rito. No, kasi wala siya ritong confidence na hingin sa ngayon yung chance sa'yo with the Eight of Cups energy dahil alam niyang siya yung nang iwan. Eight of Cups energy. This person abandoned you, left you, no, and you've cried a lot. Okay, dito sa inyong connection way back then. And yan din yung nag-push sa'yo na dumisconnect sa iba. Pati na sa mga friends mo, sa families mo, no, hindi ka nila masyadong nakakasama nakikita, no, because you are feeling wasted, no, frustrated, no, a lot of depression, anxiety in your energy, gloomy and blue ang iyong energy, especially way back then. At hindi lang yun, dumisconnect ka rin dito sa mga opportunities like meeting new people, being friendly, hindi ka ready for love or kahit hindi ka ready for new friendship, no? Lahat yun tinatanggihan mo because you're not okay. And dumaan ka rin dun sa energy ng gusto mo mag-heal pero paano nga ba magsisimula mag-heal? Okay? Tapos marami ka ring what ifs. What ifs bumalik siya, mga ganun. Or what if pag nag-heal na ako, tapos hindi ko na siya gusto, bumalik siya. Yan, no? Mga ganong klase, ang dami mong iniisip no? Kasi nga, you are not really detached with that person. Pero dito nakita ko, no, na ang energy mo ngayon, baliktad na kayo. Ikaw na ngayon yung detached sa kanya. At siya naman ngayon yung super attached sa energy mo. Yun yun. So with the sun, nakita rin natin dito that this person here craving dito ang presence mo. And with the devil, it looks like this person here ay thinking sa iyo rito everyday naman yun. Pero today is more likely mas naiisip niya kayo. I don't know, may pwede bang may ano ngayon? Special na araw ba ngayon? O baka ito talaga yung araw ng una kayo nag-date, mga ganyan? Or baka anniversary niyo ba ito? Or favorite number, baka birth date, mga ganyan. Okay? Or nagre-resemblance sa birth date, no? Mga favorite number, mga ganun. Okay, so just take only what resonates. That might be sign or specific sign or hint for someone watching. So, moving toward here sa iba pang mensahe, Two of Candles. May energy dito, no, na nag-hesitate siya ngayon na lumapit rito sa inyo, no, not because sa hindi pa siya rito, hindi pa buo yung confidence niya, no, kundi nag-hesitate rin siya rito na lumapit sa inyo kasi meron pa siyang hindi naaayos rito. Okay, na parang wala namang kinalaman yun sa inyo, pero parang may kinalaman yun dito sa personal na buhay niya. So, puwedeng ito ay may kinalaman sa trabaho niya, puwede rin naman na sa kanya ritong family or home. Parang may inaasikaso siya, parang parang yung energy niya rito, gusto kong magkaroon ng time na ayusin yung sa amin ni collective, pero parang itong sinasabi niya rito na personal na kailangang ayusin, parang may deadline diyan, eh, you know. So, parang kailangan niya unahin 'to kasi may deadline dito, you know. Hindi naman sa parang nini-neglect ka niya riyan, okey, or hindi naman sa parang hinahayaan niya lang na, "Sige 'to uunahin ko kasi may deadline dito tsaka na 'yan si collective." Hindi naman sa sinasabi niya na mas importante ito, pero ito kasi parang may sinasabi siya ritong may deadline kasi 'yan, okey. Kaya kailangan niyang gawin, kailangan niyang tapusin, 'yan. Tapos nakikita ko rin dito kahit matapos niya 'yan, kagaya ng binabanggit ko sa inyo, marami pa rin sa kanila rito kasi marami kayo ditong energy sweetheart, eh, 'no. Marami pa rin sa kanila rito yung hindi magiging buo yung loob kahit tapos na 'tong problema niya na 'yan, marami pa rin sa kanila rito yung hindi pa magiging buo yung loob. So, hindi yun agad-agad, okey? Pero nakikita ko na paglalaanan niya 'yan ng panahon, okey? Lalo na dun sa mga ka-connect ninyo na puwedeng mas, older sa inyo sa edad, 'no, yun ang nakita natin dito. But yun 'no, wala naman tayo ritong age sa tarot, pero yun ay maaaring another sign or clue for someone watching.
Yan. Or yung iba wala namang kinalaman sa age, baka naisip niya rito na kailangan niya 'tong ayusin kasi parang feeling niya tumatanda na siya and there's no one else na nakakaintindi sa kanya other than you, okey? Pero ang tanong dun 'di ba, kung you are still willing to dive into this connection one more time, 'di ba? Yun ang hindi niya alam, 'di ba? So nakikita natin dito this person here 'no, today is like a retreat day, a reflection day para sa kanya. Dalawa yung iniisip niya rito 'no, kayo at yung sinasabi niya ritong personal niyang problema. Yung iba hindi naman problema, parang ano siya yung umaasikaso nun, yun yung energy. Okay? So, initials we have here, capital letter D as in dog, capital letter S, capital letter C, capital letter Y, capital letter Q, capital letter U, capital letter M, and capital letter A. For small letters, we have H, T, I, O, and last but not the least, we have F. So, ito yung mga mensahe right here for you guys. Again, Miriana, only for the girls and Yana, do na for the boys. Sarang Hey, Love and Light, Yedra. Ano?